Isang araw, may isang maliit na nayon na napapaligiran ng magandang kalikasan, na napaliligiran ng tahimik na mga gubat at malinaw na mga ilog, parang isang likhang sining na nabuhay. Sa nayong ito ay may isang kakaibang bahay, tahanan ng isang hindi kilalang matandang lalaki. Halos hindi lumalabas ang matanda at inaakala ng mga mamamayan na nakakatakot siya. Ngunit hindi dahil sa kanyang asal ang nagpapatakot sa kanila, kundi sa kanyang pag-iisa. Ang kanyang puso ay nababalot ng lungkot, na nag-iisa sa kanyang puso, natuklasan ng matandang lalaki ang mga paraan upang palayain ang sarili mula sa kalungkutan at kawalang kasarapan, na nagdadala ng kagalakan, pag-ibig, pag-asa at lakas. Ang isa sa mga pamamaraan na itinampok ay ang pagsasalaysay, isa itong kasangkapan na may kakayahan na magpagaling sa mga puso at magdala ng mga tao sa mga lugar ng kanilang mga pangarap. Nahikayat ang matandang lalaki sa mga salitang ito at nagpasya siyang lumikha ng kanyang sariling kwento. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sinimulan ng matandang lalaki ang paglikha ng kanyang kwento. Sa tulong ng kanyang imahinasyon, binuo niya ang isang kwento na puno ng kagilagilalas na mga gubat, mistikal na mga nilalang at matapang na mga manggagalugan. Matandang lalaki ito sa plaza ng nayon na umaasa na ito ay magtuturo sa iba sa mga lugar ng kanilang mga mapayapang panaginip. Mga araw ang lumipas at napansin ng mga mamamayan ang isang kakaibang pangyayari. Ang pagbabasa ng kwento bago matulog ay tila nakakapawi ng kalungkutan sa kanilang mga puso, na nagpapahintulot sa kanila na lumubog sa mahimbing na pagtulog na puno ng masasayang panaginip. Ang kwento ng matandang lalaki ay nagdala ng bagong pag-asa at kasiyahan sa nayon, nagpapagaling sa mga puso nila isa-isa. Sa gayon, ang kwento ay naging isang alamat sa nayon na ipinamamana sa pamamagitan ng mga henerasyon, isang kwento ng himala ng puso ng matandang lalaki na nagtuturo sa iba tungkol sa walang hanggang yakap